Nang panahong iyon ay dumaan si Jesus sa bukirin ng mga trigo ng araw ng Sabat. Nagutom ang kanyang mga alagad at nagsimula silang pumitas ng mga uhay at kumain. Ngunit nang makita ito ng mga Fariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi ipinahihintulot na gawin sa Sabat." Subalit sinabi niya sa kanila, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang nagutom siya at ang mga kasamahan niya? Kung paanong pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain siya ng tinapay na handog na hindi ipinahihintulot na kainin niya o ng mga kasamahan niya, kundi ng mga pari lamang? O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung paanong sa mga araw ng Sabat ay winalang-galang ng mga pari sa templo ang Sabat at hindi sila nagkasala? Ngunit sinasabi ko sa inyo, isang higit na dakila kaysa templo ang narito. Ngunit kung nalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Umalis si Jesus doon at pumasok sa kanilang sinagoga. At doon ay may isang taong tuyo ang isang kamay. Siya ay tinanong nila, "Matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabat?" Upang siya ay maparatangan nila. Sinabi niya sa kanila, Sino kaya sa inyo na kung mayroon siyang isang tupa at nahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya ito aabutin at hahanguin? Gaano pang ang higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Pagkatapos ay sinabi niya sa lalaki, Iunat mo ang iyong kamay. at iniunat nga niya at naibalik ito sa dati, magaling na gaya ng isa. Ngunit umalis ang mga Fariseo at nagpulong laban sa kanya kung papaano siya pupuksain. Nang malaman ito ni Jesus ay umalis siya roon. Sinundan siya ng marami at pinagaling niya silang lahat at ipinagutos niya sa kanila na siya'y huwag nilang ipamamalita. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias na sinasabi, "Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at ipahahayag niya ang katarungan sa mga hentil. Hindi siya makikipagtalo o sisigaw o maririnig ng sinuman ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong na sugatan o papatayin ang nagbabagang mitsa hanggang ang katarungan ay dalhin niya sa tagumpay. At aasa ang mga hentil sa kanyang pangalan." Pagkatapos ay dinala kay Jesus ang isang bulag at pipi na inaalihan ng demonyo at kanyang pinagaling ito kaya't ang dating pipi ay nakapagsalita at nakakita. At ang lahat ng tao ay namangha at nagsabi, "Ito na kaya ang anak ni David?" Ngunit nang marinig ito ng mga Fariseo ay sinabi nila, "Ang taong ito'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan lamang ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo." Ngunit nalalaman niya ang mga iniisip nila at sinabi niya sa kanila, Ang bawat kahariang nahahati laban sa kanyang sarili ay mawawasak, at ang bawat lungsod o bahay na nahahati laban sa kanyang sarili ay hindi makakatayo. Kung pinalalayas ni Satanas, siya ay nahahati laban sa kanyang sarili. Paano ngang makakatayo ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebul ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, sa pamamagitan nino sila pinalalayas ng inyong mga anak? Kaya't sila ang magiging mga hukom ninyo. Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O paano bang makakapasok ang sinuman sa bahay ng malakas na tao at nakawin ang mga ari-arian nito kung hindi mo nagagapusin ang malakas na tao at saka pa lamang niya mapagnanakawan ang bahay nito? Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipatatawad sa mga tao. Ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sinumang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. O gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito, o gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito. Sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsasalita ng mabubuting bagay gayong kayo ay masasama? Sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang masmoting psalm ay naglalabas ng mabubuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan, at ang masamang tao ay naglalabas ng masasamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan.
Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Pagkatapos, ilan sa mga eskriba at mga Fariseo ang nagwika sa kanya. Guro, ibig naming makakita ng isang tanda mula sa iyo. Ngunit sumagot siya sa kanila. Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalunyang lahi. Ngunit walang tanda na ibibigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasailalim ng lupa. Ang mga tao ng Ninive ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. At masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito. Ang reyna ng timog ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan niya ito sapagkat nanggaling siya sa mga dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Solomon ang narito. Kaya't nang makalabas mula sa isang tao ang maruming espiritu, nagpagala-gala ito sa mga dakong walang tubig na humahanap ng mapapagpahingahan, ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya ay natagpuan niya iyong walang laman, nawalisan at naiayos na. Pagkatapos ay umalis siya at nagsasama pa ng 7 espiritu na higit na masasama kaysa kanya, at sila'y pumapasok at naninirahan doon, at ang huling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Samantalang nagsasalita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap siya. May nagsabi sa kanya, narito, ang iyong ina at mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig kanilang makausap. Ngunit sumagot siya at sinabi sa nagsabi sa kanya, Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina.